natin yan kay Inday. Ito muna, Auntie Krerering. Kasi dito, pinatamaan ni Auntie Krerering yung sarili niyang amo. Ano naman, no? Didipinsa ka sa puon mo, yung pala yung puon mo tinamaan. Ang tindi ng dipinsa, mga kabistak eh. No? Ang tindi ng defense mo, defense. Defense ka ng defense. Defense ka ng ang gulo ng buko. Ayasin mo na natin ang buhok natin. Baka sasabihin na Krerering po sa'yo, ito tira ng tira sa akin, dugyot naman. Okay, medyo maganda. Ito na lang yung buhok natin. Ito, defense. Init yun sa bahay, walang aircon. Okay, defense. Defense. Defense ka. Yung depensa mo, butas. Oh, ito, defense. Defense na, oh. Yung sa kingin lang po namin yung reaction niyo doon sa naging statement ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya po, sa totoo lang, hindi naman po ako nagta-travel dahil gusto kong mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So, ano po ang sagot statement ng palasyo dito? Thank you. Well, una, siguro nga po, mapa-frustrate yung mga kababayan natin abroad. Dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema, at lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Ano? Lumalaban sa anomalya at korupsyon? Nagtatrabaho? Frustrate na daw mga OFW dahil nagtatrabaho daw ang Pangulo. Lumalaban sa korupsyon. May nakulong. Ang lakas mo naman ng loob mo, sasabihin mo yung Pangulo lumalaban sa korupsyon. Yung pinsan nga niya, ngayon, buhay na buhay pa. Ni Katiting, walang kaso. Kasuhan niyo mo muna, pinsan niya, para maniwala kami, o ipakulong niya sarili niya. Corruption, 203 billion state tax, hanggang ngayon, hindi pa nabayaran. Sige nga, ipakulong niyo muna pinsan niya, para malamat maniwala kami na talagang seryoso sa corruption niya, awards. Yes ko, Ginoo. Nagtatrabaho yung Pangulo. Inagawan na nga ni Ramon Ang ng trabaho yung Pangulo eh. Hindi na alam paano solusyonan yung baha. Sinampal kaliwat kanan ni Ramon Ang. Ako na lang ang susolusyon sa baha. Papalakpak pa si Ngiwim. Hindi niya alam, napakalaking insulto po yan sa isang presidente ng Republika ng Pilipinas na mayroong isang private company na gustong solusyonan ang baha. Ibig sabihin, inutil. Inutil yung Pangulo, hindi nagtatrabaho dahil hindi alam kung paano ang solusyonan ang baha. Tapos ngayon, sasabihin mo, nagtatrabaho saan? Baka nangungulambo. Natoplok na guys sila yun. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Ano personal trip? Tinamaan mo si Bongbong dyan. Hindi daw sagot ang pagbabiyahe para solusyonan ang bansa. Ang problema ng bansa. Sorry. Ulitin natin ha. Hindi daw sagot ang pagbiyahe para solusyonan ang problema ng bansa. Exactly, tama ka dyan. Bakit si Bongbong? Inikot na yung 7 kontinente ng mundo. Hindi mo na puna. So, ibig sabihin, pinagmumukha mong tanga si Bongbong dyan. Dahil nakailang bisis, halos buwan-buwan bumabiyahe kung saan napupunta. Kamakailan, napunta sa Amerika. Tapos ngayon, kagagaling lang ninyo sa India. Tanga ka ba? Hindi mo ba alam na yung amo mo, kaliwat kanan ng biyahe, kagagaling mo lang, nagbibidyo okay pa nga kayo doon, di ba? You are my dancing queen, kririring ay tamborin. Ang iwiim.
Di ba galing kayo nagbabiyahe-biyahe, di inamin mo rin na yung presidente ng Republika ng Pilipinas ay palpak si Nguyen sa kanyang ginagawa na panay travel, kung saan-saan, bilyones, trilyones na ang gastos, wala pa rin nangyayari sa ating bansa. Hindi pinatamaan mo, amo mo dyan. Di ba ho? Dapat ang pinupuna mo dito, yung amo mo, punain mo yung amo mo, pakisabi sa amo mo, pakiabot lang, krerereng, na yung amo mo ay tumigil na siya sa kakabiyahe dahil ang problema ng ating bansa ay hindi po solusyon yung panay trip. Ano ba kasing tinitrip ni Dayon niya, ranting rerereng? Basta ako, ayaw ko ng trip nila ni Palaka. Di nagbumirang ka. Ang tawag dyan, back to you, anti-kririring. Pakitigil na po yung biyahe-biyahe ng amo mo. Bakit si Vice Presidente Inday Sara yung sinasabi mo? Ika, yung problema ba ng bansa ay ang mag-solusyon dyan, ang mag-solve ng problema na yan ay ang Vice Presidente? Hindi inutil yung Presidente kung gano'n. Alam mo ba, Antig-Rereng? Yung Vice Presidente, spare tire lang yan eh. Chillax lang yan. Hindi dapat yan makikialam sa problema ng bansa. Dahil ang mangunguna sa pagsolusyon ng problema ng isang bansa ay isang head of state. Isang presidente. Yan ang mangunguna. Sa kanya nakaatang ang lahat ng suliranin ng bansang ito. Lahat ng problema, siya dapat naghahanap ng solusyon. Hindi ang Vice Presidente, tika. Vice Presidente ba ang mananagot sa lahat ng kabulastugan ng gobyernong bangag? Hindi o eh. Kayo yan. Kaya wala kang karapatan magsabi kay Inday Sara na paglalabas ng ibang bansa, hindi yan solusyon sa problema. Eh kung hindi nyo kaya, solusyonan ang problema, hindi kaya ng amo mo, di naman talaga kaya, mas maganda pag-resignin mo na lang si Bongbong nang matahimik na kami. Matahimik na ang bansang ito na puro pambubudol at scam. Tinamahaan si Bungit dyan Sige nga, tuloy. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ng Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Hala, loko! Mekyas ka na naman, Bakit meron bang sinabi ni si Vice President Inday Sara na pabagsakin ang Pangulo? Wala! Bakit naninira ba si Vice President Inday Sara kay Bongbong Marcos, sa mga Marcos? Wala nang sisirain yan, sirang-sira na yan. Tiga. Magkaliwanagan tayo mga kabisdak. Meron pa bang sisirain sa pamilyang Marcos? Wala na pong sisirain dyan. Sirang-sira na, kagaya sa utak mo, sirang-sira na. Hindi na alam ang ginagawa. My God, ni minsan, hindi po sinasabi ni Vice President Inday Sara sa kanyang travel abroad na pabagsakin mo ang gobyernong nakangiwi ang panga. Walang ganun. Merong sumisigaw, pero sabi ni Inday Sara, hindi pwedeng ganun. Kasi bawal po yan. Ni minsan, hindi po nagkalat ng paninira si Vice President Inday Sara sa gobyernong Marcos. Kung meron man na mga sinasabi si Inday Sara patungkol sa ekonomiya, problema talaga ho sa bayan, ay totoo po yan, literal na problema ang nangyayari ngayon sa bansang ito. Walang paninira doon dahil katotohanan yan. Unlike doon sa former Vice Presidente Leni Robredo, matindi ang paninira niya sa ibang bansa. Pero, pinapansin ba yan ni Tatay Digong? Hindi pinapansin. Si Vice President Inday Sara, hindi naman naninira, pinapansin ng mga baklang kabayong ito. Sige nga, tuloy, Unang-una, dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. Exactly!
No rebat. Wala tayong pagtatalunan dyan. Di ba ho? Nasa konstitusyon yan. Kung ano ang mangyayari sa presidente, matik yan. Ang magiging presidente ay vice-presidente. Kung matalisod si NGWM at hindi na makabangon, matik yan ang presidente si Inday Sara. Kung masubrahan sa pagpupulboron, matik yan ang presidente si Vice President Inday Sara. Kahit anong gawin mo, yan ang nakasaad sa konstitusyon. Pero, huwag kang magpakalat ng maling balita na sasabihin mo si Vice President Inday Sara ay gustong pabagsakin ang gobyerno. Bakit ba pupunta si Vice President Inday Sara sa ibang bansa para pabagsakin ang gobyerno? Eh dapat kung gusto ni Inday Sara pabagsakin ang gobyerno, dito na lang sa Pilipinas dahil nandito ang Palasyo de Polvoron. At dito kami magrarally. Bakit ba? Nananawagan ba si Vice President Inday Sara na magrally tayo sa kalsada? Nakita mo bang may nagrarally sa kalsadang mga Duterte diehard supporters? Wala. Sino po ang mga nagrarally? Mga komunista, mga kaliwa, aktivista, na kamakailan yung apo ni Ninoy Aquino mag-hysterical na. Yang sabi, magalit tayong mga Pilipino sa Presidente, Supreme Court, Senado kay Inday Sara. Yan ang maliwanag na gustong pabagsakin ang gobyerno ninyo. Hindi nyo pinupuna, hindi nyo kinakasuhan. Di ba? Narungsin ka eh. Gumagawa ka ng maling balita. So, ikaw ang fake news. Hindi po iyon trabaho ng presidente. Maliwanag naman po siguro yan sa ating konstitusyon. At siguro dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip ay pang personal agenda.